Tigil pasada ang bumungad sa ilang commuter na nahirapang sumakay ngayong Lunes. Tuloy raw ang kilos protesta ng ilang grupo bukas pero nakahanda naman daw ang mga otoridad. At nakatutok si Joseph Moro. Sa Maynila, sa police mobile na sumakay ang ilang commuter na nahirapang sumakay ngayong unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela. Wala po kasi dumadaan na San Juan. Sobrang nga pong hirap sumakay. Galing po akong Bulacan eh. Papunta po ako Santa Mesa po. Wala po masakyan. Kitipid din po eh. Sa Quezon City, may mga bumiyahe pa rin namang mga jeep. Sa Malolos, Bulacan naman, naapektuhan ng kilos protesta ang ilang ruta ng jeep. Ayon sa grupong Manibela, tinatayang 200 na mga jeepney driver na kasapi nila ang sumama sa tigil pasada at umabot raw sa 200,000 units ng mga traditional na jeep ang sumali sa buong bansa. Sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB nangalampag ang grupo para sa pagbibitiw ng suspendidong LTFRB chairman na si Atty. Teofilo Guadis III at Transportation Secretary Jaime Bautista. May rally din sa Maynila kung saan ibinalandra nila ang kanilang mga jeep sa bahaging ito ng Menjola habang nakaharang naman ang mga pulis. Gusto ng grupong Manibela na suspindihin muna ang implementasyon ng PUV Modernization Program lalo na't may mga aligasyon ng korupsyon sa pagpapatupad nito. Kaya pala kami binibigyan ng mga deadline para kung ipit na kami, wala kaming ibang gagawin kundi lumapit sa kanila, makiusap at yung pakiusap na yon ay may kaakibat na korupsyon. Matatandaang noong isang linggo isinawalat ng dating executive assistant ni Guadis na si Jeff Tumbado ang umano'y bilihan ng mga ruta at prangkisa sa LTFRB na umaabot umano ng hanggang 5 milyong piso. Pero binawi na ito ni Tumbado at nagpaumanhin na rin kina Guadis at Bautista. Itinanggi rin ni Guadis na may nangyayaring ganito sa LTFRB. Si Bautista naman nagbabalak ng kasuhan si Tumbado pati na si Valbuena. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Guadis at Bautista sa panawagan na sila'y magbitiw. Sa kabila naman ng tigil pasada, sabi ng MMDA at ng DILG na bigo ang Manibela na paralisahin ang transportasyon sa Metro Manila. Kung ang purpose po ng strike ay i-paralyze yung public transportation, well, nabigo po sila. Pero kung ang purpose po nila ay mapansin, siguro po nagtagumpay sila. Sabi ng Manibela, magpapatuloy ang kanilang kilos protesta bukas, bagay na handa raw tugunan ng MMDA. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.